Hey guys, it's Megan Jen here and welcome back to my channel. So, it's been a while na hindi ako nakapagawa ng ganitong video. Kung first time mo dito, by the way, I've been making videos about job hunting dito sa Japan, especially English teaching job, paano mag-apply, saan mag-apply, ano yung process. So, yun. Kung visit ka sa channel ko, marami akong videos doon. And then, marami pa rin kasing nagtatanong kung paano yun nga, yung pag-apply, yung process. So, sinasagot ko na yun dun sa mga comment nyo, pero sasagutin ko ulit dito para ma-share natin sa iba. So, ayan, let's do it! So, kung pinapanood mo yung previous videos ko, so alam mo na nag-change of career na ako. But of course, I can still give you tips and share the process on how to apply as an English teacher dito sa Japan. So, ngayon, magbabasa ako ng few comments. Nasagot ko na to dun sa previous videos, pero i-share ko rin dito yung sagot ko kasi malay mo may baka may ilan sa inyo na have the same question. So ayan, para may share ko na din. And then later on, I will show you how I search job hiring sa isang website that I highly recommend na yun yung gamitin nyo kasi yun yung ginamit ko din. And then, ang daming direct hiring doon na mismong principal or yung head, yung school talaga nang nagpo-post doon. Tapos pag nag-send ka ng resume, talagang didirect na sa kanila. So, hindi ka na dadaan ng mga, recruiting agency. So, ayan. So, ayan, first question tayo. Pati po ba grade school diploma needs immigration pag direct hire? Grade school diploma, hindi na. High school, hindi na. Yung kailangan lang talaga yung college na diploma mo. So, yung bachelor mo. So, yun yung kailangan kasi part siya ng process ng visa mo. So, grade school, high school, hindi na yan kailangan. And then, next is, kailangan bang 4 years graduate sa Pinas kung andito ka na apply as an English teacher? Yes po, at least 4 years grad. Yun po yung kailangan kasi nga yung diploma po. Next, anong website sa iyo, ma'am? Baka pwede kami ng asawa. So, mamaya I'll show you paano mag-search doon sa isang website that I highly recommend. So, sasagutin natin to mamaya. Next question tayo. Hi po, ma'am. Ano pong requirements mga Pinas mo nung nag-direct apply ka po sa school mo? Ah, pag baka she meant na pag dito ba? Direct. So, by the way, hindi po ako nag-apply from Pinas ha. Direct hire ako dati sa school ko, pero hindi pa ako from Pinas nag-apply. Dito na po ako sa Japan. So, as far as I know, wala pong direct hire pag galing ka sa Pinas. Pag galing sa Pinas, kailangan po talaga ng agency kasi sila po yung magpo-process. Pero pag andito ka na po sa Japan, pwede ka na pong mag-direct hire. Yun po. Next is, hi po, totoo ba need ng TFL certification and GLPT N5 to N4? Planning to enroll myself in both to prepare. Pag nag-apply po kayo ng English teaching, hindi po required ang Japanese kasi English teaching, English lang. English lang naman dun sa school. So, hindi siya required. Pero, pag andito ka na, mas advantage kasi pag marunong kang mag-Nihongo kasi may mga ibang teacher, may kasama kang mga Japanese teacher. Nag-English din naman sila, pero yung iba hindi naman kagaling. And then of course outside sa work, kailangan mo siya. Ano, lucky. Next is need po ba na marunong ka mag-Nihongo pag-apply? Yun po, hindi po. It's no need na marunong ka mag-Nihongo kasi English lang din naman doon. So, okay lang po kung hindi kayo marunong mag-Nihongo, pwede po kayo mag-apply. Next is, hello po, thank you for the helpful video po. Super cute na baby. Thank you. Ito, yung question is, nag-iisip din po ako mag-apply sa isang school. Gusto ko lang po i-ask if yung resume naka-Nihongo po or English. So, English lang po, naka-English lang po siya, hindi po siya naka-Nihongo. Next, nung nag-apply po kayo sa Craigslist po ba yun? Is nandyan na po kayo sa Japan? Yes po, nandito na po ako noon nung nag-apply ako. Hello ma'am, ano pong mga agency na pwedeng lapitan para makakuha ng working visa sa Japan? So, sa Pinas po, ang alam kong agency is yung Chesham and Bison ata. Kasi ako wala po akong agency doon eh. So, Chesham at saka Bison yung alam kong agency ng mga English teacher doon. So, yun po. Search nyo po sa internet. Makikita nyo po yan. And then, ask ko lang po ang gamit nyo, like printing instruction materials, materials for teaching, is it provided po? Provided po lahat, kahit yung work computer, provided po yan.
mga materials, nasa school kumpleto na po sila doon. So, yung gagawin mo, kumuha ka lang doon tapos anong activity na gagawin mo, andun na lahat. Hindi na problema 'yon. And then, ma'am, LPT ka na po ba or okay lang po na degree holder lang? Salamat lang po sweldo and magkano po nagastos? So, kahit naman hindi ka LPT, hindi ako LPT. So, kahit hindi ka LPT, pwedeng-pwede kang mag-apply basta degree holder. Ilan po sweldo? So, ito po nagdedepende po ito, lalo na kung depende sa school, depende sa experience. Yun. Pero yung range, dito tayo sa range. Yung range ay dapat nasa 230 to 40,000 yen yan, yen. So, yan. 230, 240, yung iba pa nga 250, yung iba pa nga 300,000 yen. So, yun po. Diyan po naglalaro. Basta, mas maganda pag-offeran ka ng mga 200 lang, wag kasi ang mahal ng kaltas ng tax dito, ang daming tax. So 230, 240, 250 mas yun okay pa yun eh. Pero pag offeran ka ng mas mababa noon, medyo ano ka noon kasi ang mahal ng mga expenses dito. Next question, sabi niya, need po ba fluent sa English? Hindi naman siya kailangang fluent as long as na yun, nakapag-English ka, nakakaintindi ka, ayun. Ayun, hindi siya kailangang fluent ka. So, yung inaano ng ibang school, na kailangan kahit hindi native speaker, basta yun, fluent or ka-level ng mga English native, pero may iba nga din na hindi talaga fluent, nakapasok naman. So, pwede yan, pwede. Next tayo ay, thank you po ate. Yan po talaga pangarap ko sana matupad. Oo, good luck. Try mo lang, mag-apply ka lang ng mag-apply. Next ay, dito na kami sa Japan, balik na yun magturo, ma'am. Sige, mag-apply ka lang po sa mga job hunting website. Pwede mo ding i-visit yung channel ko. May ginawa ako doon ng list ng mga job hunting website. Try mo. Ayan, so I think last question na to. So sabi niya, kaya po bang mamuhay mag-isa sa Japan kung English teacher lang ang work at walang sideline? Magkano po average living cost monthly pag mag-isa lang? And magkano po sahod per month? So ito nakadepende to sa lifestyle mo. Ayun nga, kakasabi ko lang na yung per month is nasa 230, 240. Minsan nga pero lalo na pag marami ka ng experience ata din, yung school, nasa 300 pa, which is good na yon. Let's say 250, nasa 250 ka. Then 30 to 40,000 yen ha, yen yung lahat ng insurance. Then, may makukuha kang apartment na may mura-mura naman, let's say 30,000, 40,000. Baka naman kukuha ka ng beyond sa means mo. So, yun, makakakuha ka ng mga ganun, 30,000, mura na yan. And then, the rest nun, um, yun, magkano na yung rest no, na budget mo na yun for food, panggala, ganyan, budget na yun. Pero, yung tanong mo na magkano yung cost of living, hindi ko siya masabi kasi may kasama ko dito and then iba yung cost of living namin. So, pag mag-isa lang, para sa akin, kung mag-isa, nung unang-unang punta ko dito, mag-isa lang, okay sa akin, okay sa akin. At saka, medyo mura-mura pa kasi nung time na yon. So, okay sa akin kahit mag-isa as an English teacher lang, walang sideline. Okay sa akin, nakaka-save ako. And then, pag ikaw lang mag-isa, makaka-save ka, makakapag-budget ka sa food mo, pag ikaw lang mag-isa. So, yun. So, ayan. So, punta na tayo dun sa website na nire-recommend ko. Wait lang. So, punta lang kayo sa browser nyo, kahit anong browser na gamit nyo. So, dito ako sa akin. So, search nyo lang, Craigslist. Dahil andito tayo sa Tokyo, so lagay ko Tokyo. Lagay nyo kung ano yung location nyo para yun mas specify. And then, dito sa una, ayan, Tokyo Craigslist, and then click. So, hindi lang job dito, may mga housing, services for sale, marami siya. So, ayan, dito tayo sa jobs. Pwede rin natin yan, i-search natin dito para mabilis. English teaching.
English teaching. Ayan. So, ayan, lumalabas na. So, ito na yun. So, marami dyan. Marami. Scroll lang kayo kung may magustuhan kayo. And then, let's say, ano natin to, part-time English teaching, Kichijoji, Yokohama. Ayan. Click natin yan. Yan, pili lang kayo dyan. And then, mag-click ka. Bakit tayo? Yan. So, ayan, meron din dito, sabi niya, 1,200 to 1,500 yen. Experience required. Ito, yan. Nilalagay din nila yung details, job description dito, kung anong gusto nila. Tuloy ito, no experience required. Tapos, yun, conversational English teacher, parang ikaiwa to siya. Then, yan, babasahin nyo dyan, ano yung pay, 1,200 to 1,500. And then, ayan. So, dito naman sa Japan, yung mga travel expenses ay nire-reimburse niya ng mga company kahit anong job ka. And then, yun. Tapos, ayan, ready to apply. So, yun. Um, Follow nyo lang yung instruction, anong-ano nila. Tapos, yan, marami. So, ito yung pinaka-recommend ko, Craigslist, kasi marami dito, marami. So, meron pa, i-visit nyo yung channel ko, mga previous videos ko, gumawa ko ng list ng job hunting websites doon. And then, yun. Good luck sa lahat. And then, of course, kung may tanong pa rin kayo, comment lang kayo doon. And then, yeah, good luck sa inyo and kukuha nyo yan. Bye-bye!